Sa mga sandaling ito, tayo po'y tumayo bilang paggalang sa banal salita natin dakilang Diyos. Dadalhin natin beloved ordained preacher, Fred Diaz Santos. God bless you, beloved preacher, Brother Anton Rivera. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat, malapit Jesus. Si matamis at banal na presensya, yung pinadama si Manak sa hapon ito. Salamat pala Pinoy sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng youth choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtog instrumentalists, sa pagbibigay, salamat po sa mga nakimatatapat, sa pag-aaral salita, mahal na Pinoy ko magpala, sa ganakil ako magawa, umasalamat ko sa inyo, so nagdalami namin nagalang mahal na Pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. Aming sinasaway lahat gawa nagkaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milibanda, suck us out right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagsamba para sa ating Diyos na buhay, walang iba, ating pinakamamahal na Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga wits, ating webcast crew, sa ating control. Sa inyo lahat, tinamahal, magandang hapon po, rin na malapinon. Kindly read the book of Luke, chapter 17, verse 26. Dito po sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 17, ang talata po ay 26. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Amen. Man's condition before the rapture or before the second coming. Ang kalagayan ng tao bago ang pagdagit ng mga banal. Bago ang pagbabalik ating malapit Jesus. This is our topic for today. Kaya minamahal, napakahalaga kung nakikinig tayo ng mga testimony kanina, nakita natin yung nag-testify, sabi na malapit na nangusap sa kanya. So we must be very sensitive for the Word of God, for the voice of God. Dahil ang malapit nun, before He comes, He will reveal to His people the seasons and the times of His coming. Sa Biblia, mamaya mabasa natin, hindi na natin malalaman yung oras sa araw, but the times and the season, ang kapanahunan, malalaman natin. Very clear in the Word of God. So kanina, sabi sa testimony na narinig natin, sabi ng mahal na Pinoy, nangusap sa kanya, after daw ng pandemic, babalik na siya. So it could be very, very possible. Dahil ayon sa Biblia, mababasa natin mamaya, ang kondisyon ng tao, what would happen, what is happening before the rapture is already happening in the world today. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? So basahin na natin, Matthew chapter 24, 36 up to 41. Ito po yung nangyayari sa kasalukuyan na mahal.
Matthew 24:36 up to 41. Kindly read. Dito po sa Mateo, Kapitulo po 24, ang talata po 36, 37 at 41. Mga minamahal na sulat ng ganito. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sa 41, mga minamahal, dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Verse 38. 38 up to 41. 36 up to 41. Amen. Praise God. 38, mga minamahal. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila nagsisikain, nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy sa bukid, ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Amen. So, kondisyon ng mga tao o ginagawa ng tao bago ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Yan, sabi sa 36, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakalam. So, ang hindi lang malalaman sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, hindi lang malalaman ng mga anak ng Diyos, yung araw lang at saka oras. Yun lang hindi malalaman. But the seasons and the times, nandyan sa 1 Thessalonians, sa kasulat yan, malalaman natin. Revelation chapter 3, verse 3, malalaman natin. Hindi mo lang alam ang araw at saka oras. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So yung, ibig sabihin, ano yung ginagawa ng tao ng panahon ni Noe? Parehong-pareho sa panahon ngayon. Yung ginagawa. Before the second coming or before the rapture, ganoon din ang ginagawa ng mga tao ngayon. Kung paano ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noe, yun ang ginagawa ngayon. So, anong ginagawa? 38. Sabagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw. Ayan ha. Yan po ang ginagawa ng mga tao bago dumating yung dilubyo, yung pagkagunaw ng mundo. Ngayon naman, bago dumating ang mahal na Panginoon, ganun din ang ginagawa, pareho. Anong ginagawa? Sila'y nagsisikain at nagsisiinom. At nangag-asawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ibig sabihin, yung mga tao ng panahon na yon, they are just concerned of their physical aspect of life. Sila po ay karnal. Hindi po bawal kumain. Hindi po bawal mag-asawa. Pero yung mga tao na yon, ibig sabihin, ang kanilang kondisyon, doon lang nakatuon. Wala silang pagpapahalaga sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po tinutukoy dyan. So, carnal. Kaya mga Kristiyano, dapat mabuhay tayo na spiritual. Sa Biblia kasi may natawag na carnal Christians and spiritual Christians. Saan ka? Tinuruan ka na ng man of God, and man of pastor, and mama dear, beloved family. Paano mabuhay sa spirito? You should live in the spirit para hindi mo masunod ang gawa ng laman. Amen? 39. Ano sabi niya? At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila ay tinangay na lahat. At gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kasi ang mga tao, even Christians, if we are not walking according to the will of God, mamimiss natin yung pagbabalik ng mga Panginoon. Baka maging kapariho tayo ng mga unbelievers. So, ang mga Kristiyano, ang duty natin, araw-araw yan, is to seek the face of the Lord in prayer. Araw-araw dapat na nanalangin ka.
Amen? Dapat wala ka ng panahon sa mga bagay dito sa mundo. Wala na. Kahit puso mo yan, bantayan mo yan. Kahit emosyon mo, bantayan mo yan. Dapat, lalo na sa panahon natin ngayon, your mind, your will, and emotion should be connected every day to the Spirit of God. Pero kung hindi na nalalaman, bakit hindi na nalalaman na magugunaw na pala? Because their minds, their will, and emotion are focusing on the material, on the things of the world. The same is true today. This is a solemn warning to everyone, every Christian. Itakwil mo ang gawa ng laman. Takwil mo yan dahil yan ang magpapahamak sa iyo, minamahal. Sabi ng Biblia, walk in the Spirit so that you cannot fulfill the lust of the flesh. Hindi mo magagawa ang pita ng laman kung gumalakad ka sa Espiritu. We will be reading later, what are the work of the flesh? Mamaya, kung di natin makalimutan, kailangan alam natin ano yung gawa ng laman para maiwasan natin. Amen? So, malinaw, sabi dyan, 39, hindi nila alam at sila'y, sabi sa English, and knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Hindi nila naman hanggang sa dumating ang bagunaw. Hindi nila alam yung tubig nandyan na. Hindi nila alam. Nalaman na naman nila nung sila'y nalulunod na. Grabe na pagpapabaya sa kanilang kaligtasan, nila mahal. Biro mo, hindi mo alam. Samantala, si Noah ay nangaral for 120 years, giving warning to the people that destruction is coming. Pero, they're just ignoring the voice of the Lord. The same is true today. Marami nangangaral, pero marami ang hindi pinapansin ang salita ng Diyos. Pero kayo na matatapat, kayo na nagsusumikap, kayo na nagtitiis, pinagpala kayo. Kayo yung babalikan, tayo yung babalikan ng Diyos na buhay. Yung mga subok ang pananampalataya, hindi sumusuko sa mga kahirapan, yan ang babalikan ng ating malapino. Sabi na banal na kasulatan, took them all away. Ibig sabihin, nalunod sila lahat. Sa diretsong salita, namatay sila lahat. Hindi nila alam. Nandiyan na, patay sila lahat. Inanod sila lahat. Verse 40. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. Ayan. At kung magkagayoy sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. 41. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Sa English, ang sabi yan? The one shall be taken and the other left. Ano ibig sabihin yan? Ang isa ay kukunin, ang isa ay maiwan. So, this is happening in the world today. Ang isa ay kukunin ng kamatayan. Yun ang meaning. Before the rapture, ang iba kukunin ng kamatayan, mayroong iba may iwan. Mapalad yung mga hindi unbeliever na hindi pa nakuha. You have a chance to hear the gospel and believe and be saved. Yan po ang meaning yan. The one shall be taken in judgment. Yun ang meaning. Biblia kasi ay shortcut. May kukunin ng kamatayan at ang iba ay maiiwan. Yan po ang mangyayari before the rapture. And this is happening in the world today. Many are dying every day. Kaya ikaw na may buhay pa, this is your day to believe the gospel, the power of God, and the salvation. Ngayon ka na maglingkod, ngayon ka na magpakatotoo, hanapin mo ang katotohanan.
Sabi ng Biblia, seek the Lord while He may be found. Hanapin mo ang mahal na Panginoon habang masusumpungan mo siya. Kayo nanonood sa mga bahay, this is your day, this is your time. Tomorrow would be too late. Baka bukas, huli na. Ngayon na. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Isa kukunin, isa maiwan. Yan po ang ibig sabihin. Sa English kasi, ang sabi doon sa naunang talata, took them all away. Kinuha sila lahat. So, ang ginamit na salita ay took at saka taken. Amen ba? Took and taken. So, ano? Saan galing salita yung took at saka taken? Galing sa salitang take. Amen? Ang past tense ng take ay took. Ang past participles ng took ay taken. So, isa lang ang tinutumbok. Bago bumalik ang Panginoon, many will be taken. Maraming kukunin ng kapahamakan. But, the one shall be taken and the other left. Mayroong maiwan, kayo na naiwan, hindi kinuha ng mga virus, hindi kinuha ng gira, hindi kinuha ng kamatayan. You have a chance to believe the gospel of Jesus Christ. Anak ng Diyos. Minsan may mga kinukuha rin ang anak ng Diyos. Yung mga palamig-lamig. Pero, walang problema pag anak ng Diyos ka. Sabi ni Pablo, whether you die or live, we are the Lord's. Mamatay mabuhay ka, kasama mo ang malapino. Ganyan ang pinagpala ang anak ng Diyos. Amen? Kaya hindi lugi tayo ang mapaglilingkod natin. Hindi lugi. Basta nandito ka sa katotohanan, mamatay, mabuhay ka sa piling ka ng ating mahal na Panginoon. Ito yung mga dapat nating gawin. Dahil one of the prerequisites of the rapture, bago makasama tayo sa rapture, isa sa mga reglamento dyan, pinakamalagang reglamento dyan ay yung matuwid ka. Amen ba? Alam ba? Matuwid ka. Yun talaga. Yun talaga. Napakalinaw sa Biblia. Dapat matuwid ka. Sigurado makakasama tayo sa rapture pag matuwid tayo. Isaiah 51 verse 1 and 2, tapos italo natin sa 12 to 16. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kabanatang 51, talatang 1 at 2, tanong sa 12 hanggang 16. Kayo'y magsipakinig sa akin, kayo'y nagsisusunod sa katwiran, kayo'y nagsisihanap sa Panginoon, magsitingin kayo sa malaking bato na inyong kinaputulan at sa luwang ng hukay na kinahukayan sa inyo. Tignan ninyo. Okay, dyan lang muna. Thank you. Hindi natin muna basahin ang 12. Kayo'y magsipakinig sa akin, kayong nagsisisunod sa katuwiran. Kayong nagsisihanap sa Panginoon, magsitingin kayo sa malaking bato na inyong kinaputulan at sa luwang ng hukay na kinahukayan sa inyo. Sa 2. Tingnan niyo si Abraham na inyong ama at si Sarah na nanganak sa inyo sapagkat nang siya ay iisa ay tinawag ko siya at aking pinagpala siya at aking pinarami siya. So, malinaw, sabi nasa natin na we are exhorted, we are commanded. Inutusan tayo ng mahal na Panginoon sa magitan ng salita. Tayo ng mga nanampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesus. Tingnan natin si Abraham. Sapagkat si Abraham ay father of faith. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen? Ama ng pananampalataya. At si Abraham ay matuwid. Napakamatuwid na tao. Napakamapagbigay, nakapagparaya palagi siya. You know the life of Abraham. Di ba? Nung sinabi ng Diyos, Abraham, ialay mo yung nag-iisang anak na yung minamahal sa akin. Di ba nag-iisang anak? Sa lumang tipan, pag sinabing ialay, yan po ay kakatayin, hatiin, ibubuhos ang dugo, at susunugin.
Yan po ang mag-alay sa lumang tipan. Sinabi ng Diyos sa kanya, isang gabi, Abraham, offer your son Isaac, whom you love, in one of the mountains of Ararat. Ialay mo yung nag-isang anak na yung minamahal doon sa bundok ng Ararat. Nag-iisang anak. Anong ginawa ni Abraham? Nag-question ba, minamahal? Wala. Tumalima agad. Palakpakan natin, malapay. So that is the kind of faith na kailangan ngayon ng mga Kristiyano. Dapat ganyan ang iyong pananampalataya. Abraham is the pattern of the Christians today. Pag sinabi ng Diyos, gawin mo yan, kahit masakit sa iyo, gawin mo! Palakpakan natin, malapay na. Ayan o, tingnan niyo sa Abraham na yung ama, kaya nga sila pinagpala eh. Pinagpala ng lubusan in all aspects of life. Material, physical, spiritual. Bakit pinagpala? Dahil sumunod, kahit masakit, sumunod sa kalooban ng Diyos. Biro mo lang isang anak mo, iaalay mo, papatayin mo. Hatiin mo ang katawan, ibubuhos mo ang dugo, at susunugin mo. Yun ang sinabi. Si Abraham ay hindi nag-alinlangan sa'y sumunod. Yung pala, sinusubok lang siya ng Diyos kung siya ay susunod. Ayun, inalay na yung anak niya, nandun na sa altar. Nandun na yung mga kahoy na magsusunog. Binato na yung anak sa altar at sasaksakin. Yan, nandyan. Nung sasaksakin na niya, sabi ng boses ng Diyos, "Huwag mo ituloy, Abraham, nakita ko na ikaw ay susunod sa akin." Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! At mula sa araw na ito, pagpapalain kita. Ganyan ang Diyos. Pag nasubukan ka, you want to follow the Lord no matter what. Pag nakita ng Diyos you're willing, handa ka, kahit masakit, handa ka. Diyan ka, pagpapalain ng Diyos na buhay. So, our pattern natin para makasama ka sa rapture at pagpapalain ka sa lupa is our father Abraham. Walang pakialam sa kanyang buhay. Di ba walang pakialam, nakita mo? Inagaw ni Lot yung mga lupa kasi nagkakagulo yung mga tauhan nila. We are just repeating the story to remind us time and time again para makita natin yung katuwiran na hinahanap ng Diyos sa atin. Amen? Nag-aaway kanilang mga tauhan kasi yung kanilang pagpapala, ang dami mga hayop, ang dami. Sabi ni Abraham, magkakapatid tayo, dapat wala nag-aaway sa atin. Palakpakan natin, malapit, no? Ganyan katuwid sa Abraham. Ayaw yung may nag-aaway. May nag-aaway ba dito? Pag may nag-aaway sa atin dito, you are not following the pattern of Abraham. Dahil si Abraham na dapat sinusundan natin, sabi ng malapit noon, ayaw niya ng away. Sabi, wala nag-aaway sa atin. Dapat wala nagtatampuhan sa atin. Okay, maghiwalay tayo. Piliin mo kung saan gusto mo. Kung sa kanan ka ng lupain, sa kaliwa ako pupunta. Kung sa kanan ang pipiliin mo, sa kaliwa ako. Ganun sa ka mapagbigay. Pumili ka ang natira sa akin. Palakpakan natin, malapit. Ganyan ang mapinagpapa. Pero minsan, nakakalimutan natin yan. Mas gusto natin, ako umuna, saka ka na. Di ba? Ganun tayo. We are self-centered most of the time. Pero yung mga matuwid, laging umaasa sa Diyos. Di bali na mahuli ako, bahala ang Diyos sa akin. Ganyan ang mga matuwid. Yan ang istorya dyan kay Abraham sa Bible, sa Genesis. So sabi niya, pinili nila yung matatabang lupain. Pinili. Samantala sila ay pamangkin lang ni Abraham yon.
Pero ganun ka makapagbigay si Abraham. Ganun sa ka-righteous. Sige, kung anong piliin mo. Kung dito ka, dito ako sa kabila. Eh, siyempre sila, pinili, matataba na lupa, mga kapatagan. Yun ang gusto mo, kapatagan. O, dito ako sa bulubundukin. Ganon si Abraham. Pero sino pinagpala ng lubusan? Si Abraham. Di ba? Ganon ang Diyos. Yan ang patunay na umaasa ka sa Malapinon. Hindi, wala kang pakialam dito. Ang bahalang Malapinon. Yan ang tunay na pinagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya, yan ang malinaw sa masulatan. Abraham, tayo'y tinuturuan ng Malapino na sundan natin ang ating pattern sa paglilingkod. Yan, sabi ko, tingnan niyo si Abraham na iyong ama. Tingnan daw natin. Although kinakausap dyan yung mga Hudyo, pero the Word of God is applicable because we are also an modern Israel. Ang tinutukoy dyan, Israel, mga angkan ni Abraham. Pero in our time, pag you are the believer of the gospel, you are also a modern Israel o Israelites. Amen? Kaya yung salita na yan ay para din sa atin. Tumingin ka kay Abraham, nabubuhay sa pananampalataya. Mayroon ba na buhay sa pananampalataya na nabibigo? Hindi. Lalong sumasagana at pinagpapala ang nabubuhay sa pananampalataya. Di ba? Sa Biblia? Without faith, it is impossible to please God. Kung wala rin pananampalataya, imposible maging kalugod-lugod sa Diyos. At ang sino man sumasampalataya, dapat maniwalang mayroong Diyos. Ang sinabi niya, na nagbibigay ganti sa mga masikap na nagsisihanap sa Kanya. Dapat maniwala kang mayroong Diyos at nagbibigay ganti sa mga masikap. Ayaw niya hindi masikap. Kailangan pag naglilingkod ka, hindi basta-basta. Masikap na paglilingkod. Masikap na pananalangin. Amen? Masikap. Pag sinabi, maghayo ka, madaling araw para, nagpupuri ka na. Bakit? Para pag hinayuan mo, pag salita mo, mayroong power na lalabas sa bibig mo. Amen? Ganyan na masikap. Sinabi may krusada tayo, nag-isip ka na, paano ako maging kabahagi ng krusada? Ganyan. Ganyan na masikap. Diligently seeking the Lord. Magagawa mo lang yan pag mayroon kang pananampalataya. Pero kung wala kang pananampalataya, sabi ng Biblia, imposible maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi natin mapaluguran ang mahal na Panginoon kung wala tayong pananampalataya. At ang Diyos ni marunong bibigo, He is a rewarder for those who diligently seek Him. Siya tagapagbigay ganti sa mga masikap na humahanap sa Kanya. Masikap na humahanap. May kaibigan akong Christian nung araw, one God din. Ito'y pinatuto ko lang sa inyo. Ito nagkasakit siya for how many years? Sabi niya sa akin, siguro mga 2 years na kaya sakit. Binubuhat na lang siya ng kanyang husband, babae ito. Nakapunta na, naka-attend ito sa atin, mga how many times. Sa ibang church siya, pero one God din. Pero pagdating niya rito, sabi niya, ibang klase ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Revive na revive siya, sabi niya, mula umpisa hanggang matapos, ang luha ko, hindi nauubos. Nakatin dito, in-invite ko dito. Sabi niya, nagkasakit ako, 2 years, sabi niya, nakaratay lang siya sa banig ng karamdaman. Pag nililiguan siya, binubuhat lang siya ng husband niya. Hindi niya kaya maligo ang sarili. Inililiguan siya, binubuhat, at binabalik, binibihisan. For 2 years. Sabi niya, wala na akong pag-asa. Pero sabi niya, araw at gabi, ako'y nagsusumamo sa Malapinon. Yun ang sinabi niya. Hindi ako nawala ng pag-asa. Alam ko, may Diyos na buhay. Hallelujah! Ganyan dapat ang mga anak ng Diyos. Hindi nawawala ng tiwala.
Hallelujah! Alam mo, isang araw sabi niya, after 2 years, isang araw sabi niya, habang siya'y natutulog, may nakita siyang liwanag na kumislap galing sa langit. After 2 years, ha? 2 years! Nakita na nagliliwanag galing sa langit. At dumapo sa kanya. In seconds, sabi niya, biglang nawala ang sakit niya. Palakpakan natin, malapad. Yan, malapad. Dapat, you are diligent in seeking the Lord. Dapat masikap ka, hindi ka nagsasawa. You pray to the Lord day and night. Ganyan sa Biblia. Ganyan ang mga matuwid. Ganyan ang mga may panampalataya. Hindi na-discourage. Hindi tinitingnan ng kalagayan, nagtitiwala na mayroong Diyos na tutugon sa kanyang panalangin. Amen? Kung hindi nanampalataya, Timala Pastor, hindi nagtiwala, hindi nag-sacrifice, maring wala tayo dito. Amen? Pero dahil sa pag-iyak, araw at gabi, nagtiwala ng Diyos tutugon, nakarating tayo. Kinalagang tayo sa kasalanan, pinagaling ang ating mga sakit ng Diyos. We are converted, not with just a word of man, what with the power of Jesus Christ. Kapangyarihan ng Diyos, kaya tayo nakarating dito. Bakit? Mayroong nanampalataya, mayroong umiyak araw at gabi, hindi nagsawa. Man sa binibilang sa pag-iyak, kaya pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Galatians chapter 5 verse 20. Ito po yung gawa ng laman na sabi ng Biblia, pag ginagawa natin ito, hindi tayo makakapasok sa karya ng langit. Kindly read. Galatians chapter 5 verse 19 up to 20. Dito po sa aklat ng mga Galacia, Kapitulo 5, ang talata po ay 19 hanggang 20. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibigo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya. Amen. Tuloy. 21. Mga kapanaghalian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Hindi magsisipagmana, minamahal. So kaya sinulat yan, hindi para tayo husgahan. Kaya sinulat yan, para alam natin anong dapat natin iwasan. Amen? At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, 20. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, malalim yan. Pag sinabi pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lumang tipan, pag sinabi pagsamba sa Diyos-Diyosan, sasamba ka doon sa mga rebulto, mga Diyos-Diyosan sa lumang tipan. Maraming Diyos-Diyosan, si Baal, Astaroth, ang dami dyan. Kailangan luluhod ka doon. Yan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa lumang tipan. Ngunit sa bagong tipan, anumang bagay na mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, ang tawag dyan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mahalaga sa iyo yung material things, kisa pagsunod-sunod ng Diyos, yung material na bagay, Diyos-Diyosan mo yan. Mahalaga sa iyo yung kinabukasan mo kisa sa Diyos. Kinabukasan mo, yan ang Diyos-Diyosan mo. Anything that is high or above in your minds than God, anumang bagay na mas mataas ang pagpahalaga mo kisa sa Diyos, ang sa Biblia, sa bagong tipan, ang tawag dyan, Diyos-Diyosan. Doon lang tayo sa 20. Magsama sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Nako.
Ayaw ko kung may nang kukulam pa ngayon. Mga sanlibutan lang yun ang kukulam. So, ang Kristiyano, wala na nang kukulam. Pero pag sinabi ng sana paglabas mo, madapa ka. Para nang kukulam ka na rin yan. Di ba? Minsan galit na, yung Kristiyano galit na galit. Wala na yun. Di ba? Sabi ng Biblia, ibigin mo pa nga ay yung kaaway. Bakit may kaaway ba? Kristiyano, may kaaway ba? Sabi naman ng pastor, pag Kristiyano ka, wala kang kaaway. Ang kaaway mo, demonyo, hindi tao. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Minsan dinadaya din ang kaaway. Minsan galit na galit tayo sa kapwa-tao natin. Ito, sinaktan mo ako, ha? Ininsulto mo ako, ha? Wala na yan. Pag Kristiyano ka, mas masarap sa'yo yung kala mo binubuli ka. Sabi ng Biblia, mapalad ang mga inuusig. Tingnan mo. Pag Kristiyano ka na, walang masamang tinapay sa'yo. Pareho, maganda. Masama, pareho lang. Maganda, pareho lang. May pagpapala, wala, pareho lang. Ganyan, anak ng Diyos. Aakyat sa langit. We have to read the Word of God over and over again. Kasi may kalaban tayo na dinadaya tayo, minamahal. Pag Kristiyano, walang kaaway ang Kristiyano. Wala kang kaaway. Di ba sabi lang malapit doon? Christian eh. Pag sinabi na Christian, ibig sabihin ng Christian, Christ-like. Christ-like. Katulad ni Kristo. Di ba? Ang malapit doon, awang-awa sa mga taong umaalipos na sa Kanya. Awang-awa. Sana wala na nang kukulam sa atin. Sana bumagsak ang negosyo mo. Pero bang ganyang Kristiyano? Pinalain mo pala, pagpalain mo ang aking kapatid. My God. Di ba? Minsan nadadaya tayo ng kaaway. Pinamahal. Huwag tayo magpadaya. Sa Biblia, sabi nga, bless them that curse you. Kahit kayo sumusumpa sa'yo, pagpalain mo pa nga eh. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Bless them that curse you. Ito pinahiya mo ako mamaya. Papayain din kita. Di mo ako pinautang mamaya di rin kita pautangin. That is not the attitude of the Christians. Ang Christian, mas sabi mga Pilon, para lang tayo mga hentel. Ang mga hentel, pag mabuti lang sila sa mabuti sa kanila. Iba tayo! Mabuti masama sa'yo! Mahal mo dahil you are a Christian. Amen? You have to understand what is Christianity. Kasi minsan, ipahintulot ng Diyos na dadaan ka sa mga bagay na hindi mo gusto para lilitaw ang puso ng may pag-ibig sa'yo. Kung mga negatibo lang ang pag-usapan, ako po, at ako takot ang dinaanan ng mga pastor. At kami, na tinuruan natin mga pastor, katakot-takot na negatibo. Ang daming mga trials na minsan wala kang ginawa. Ang tindi. Pero, lagi yung maalala ang Word of God. Ang gagawin mo na lang, magpuri at magpasalamat sa ating mga po. Di ba? Doon kami sa probinsya, ilang bisis tayo pinapalaya sa gawain. Magsilayas na kayo dito. Ilang beses? Minsan, binabato. Minsan, inabangan kami sa mga kalsada para kami saktan. Ang dami, hindi mabilang na mga pang-alipusta, pang-api ng mga tao. Pero, anong ginagawa natin? Ayon sa turo mga pastor, magpuri lang kayo at magpasalamat. Saan yung mga nag-uusig? Saan na sila? Hindi na makita. Bakit? Ang Diyos natin, buhay na Diyos. Alam niya anong dinaaran natin. Anong tinatahak mo na daan? Alam niya yan. Pinahintulot niya yan para makita
kung ikaw nga'y susunod sa Kanya o hindi. Hallelujah! Susunod lang ba tayo pag puro mabuti nangyayari? Paano kung may masama? Ipag sa mundo ka, maraming masamang nangyayari sa dito because earth is not heaven. Ang mundo pa hindi langit. So maraming negatibo rito. Pero pinahintulot ng Diyos yan para lilitaw ang ilaw, ang totoong anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi basta-basta ang pagpunta ng langit. Hindi basta-basta. That is our profession in all the days of our lives. Yan ang profession natin. Pinagsumikapan natin sa lahat, sa buong buhay natin. Hindi mo naman perfect, but you have to struggle for it. Every day, kailangan pagtrabahuan mo yan. At pagbalik mo ng Panginoon, nakita na susumikap ka, ang tingin sa'yo, karapat-dapat. Hallelujah! Amen? Di ba? Naalala ng mga Panginoon? Kayo na matuwid, dito sa aking kanan, pumasok kayo sa aking kaharian. Di ba? Sabi ng Panginoon? The Lord said to the righteous, come to me, you blessed of my Father. Pumasok sa kaharian na hinanda sa inyo ng aking Ama, sapagkat ako'y hubad, inyo ako'y dinaramtan. Di ba? Ako'y nagugutom, ako'y pinakain. Ako'y nauho, ako'y pinainom. Ako'y nasa bilangguan, dilalaw ninyo ako. Sabi na matuwid, saan ka namin malapit nakita na ikaw ay hubad at binigyan ka namin ng damit? Sabi na Panginoon, anong ginawa mo sa kapwa mo? Yan ang ginawa mo sa akin. Dinamtan. Sa Biblia, pag sinabing damit, malalim yan. Damit ng katuwiran, tinutukoy. Yung mga tao na walang katuwiran, ipanalangin mo, tulungan mo para sila'y magkaroon ng maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi pag hindi ka matuwid, kawawa ka. Pagbalik ka ng Panginoon, during the rapture, magkakagulo ang buong mundo. The Antichrist will reign. Lahat tatatakan ng mark of the beast sa buong mundo. And this is happening today. Lahat tatatakan. Pero pag matuwid ka, hindi ka kasama. Bakit? Kukunin ka ng Diyos na buhay. Hallelujah! Alam mo ang kaaway? Gagamitin ng kaaway ay pandaraya and material things. Huwag natin kalimutin. Hindi ako may sabi niya, Biblia. Gagamitin ng kaaway para madaya ka mga bagay na material sa mundo. Maraming kasi tao takot magutom. Takot maghirap. Maraming ganyan tao. Takot mawalan. Tingin mo sa Diyos, patay? Makapangyarihan ng Diyos, kaya mag-provide ng ating mga lapay. Kaya niya bigay sa'yo lahat. Kung hindi ka bigyan sa lupa, walang katumbas ang inahanda sa'yo sa piling ng Diyos. Hallelujah! Amen? Kaya, nagawa ng laman. Mga pagtataniman. Anong pagtataniman? Mga, sa English kasi yan, quarreling, pagtataniman. Mga pag-aaway, yan, gawa ng laman pala yan. Kaya mga Kristiyano, huwag tayong palaaway ha. Dapat tayo'y mapagmahal sa kapwa natin. Hindi tayo hintil. Hindi tayo mga worldly people. We are Christians. We are a chosen generation. Pinili tayo ng Diyos. Hiwalay ang buhay mo sa mundo. Di ba? Wala na, ako to. Hindi na, wala na yan. Puro Diyos ang nasa buhay natin. Siya ang nangunguna sa buhay natin. Walang pagtataniman. Ibig sabihin, walang tampuhan, walang awayan. Pag nag-aaway-away tayo, nabubuhay tayo sa laman. Hindi ako may sabi, ha? Yan, katababasa na natin. Pagtataniman, sa English yan ay sa NLT, New Living Translation of Bible. Pag sinabing tataniman, sa English yan, quarreling. Nag-aawayan. Naku po. Kristyano nag-aaway? Kristyano nanlilibak? Kristyano, masamang tao yan. Ako, mabuti ako. Napakalayo sa salita ng Diyos. Napakalayo. Ang sabi ng Biblia, mas isipin mo ang iba mabuti pa kaysa sa'yo.
Palakpakan natin, mga Pilipino. Yan sa Bible. Think others better than yourself. Isipin mo na iba mabuti sa'yo. Pag alam mo, Word of God, wala kang time para magsira sa kapwa mo. But if you know the Word of God, pag ganyan ang ginagawa natin, ang tawag sa Biblia, lumalakad tayo sa laman. Mga pagtatalo, ayan, tatalo. Kasi ganito, kasi ganyan, kasi nga ganito eh. Wala na yan. Sa Biblia, lahat ng bagay, pasalamatan mo. Mga paninibugho, sa English yan, jealousy. Paninibugho. Wala na yan. Mga pagkakaalitan, ayan, kaalit. Mga pagkakampi-kampi, naku po, kakatakot. Kampi-kampi. Grupo-grupo, grupo dito, grupo doon, grupo ng mga marites, grupo ng mga, alam ko anong grupo yan. Wala na yan! Anak ka ng Diyos, tagalangit ka! Wala ka ng grupo. Ang grupo mo, lahat. Ang anak ka ng Diyos, kagrupo mo lahat. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Dito tayo, grupo ako ni Marites. Ikaw, anong grupo ka? Grupo ka ni Marisol. Marisol, puro ka sulsul eh. Kaya grupo ka ni Marisol. Ang tawag sa'yo, grupo ni Marisol. Mahilig ka magsulsul. Kaya grupo ka ni Marisol. Pero pag anak ka ng Diyos, you know the Word of God, wala ka na dyan. Nabubuhay ka na sa Espiritu ng ating mahal. Mga pagkababahagi, mga hidwaang panampalataya. O, hanggang dyan lang ba yun? Ang tawag po dyan sa Biblia, walk of the flesh. 21, anong sabi dyan? Nakakatakot yan pagdating sa verse 21. Dapat lumayas tayo dyan. Umalis tayo dyan. Mga kapanaghilian. Ano pa yun? Sa Tagalog yung naghilian. Jealousy siguro yun, panaghilian. Mga paglalasing. Nako, malalim sa Biblia ang paglalasing. Akala natin naglalasing yung inom ng alak. Hindi lang yun. Sa Biblia, lahat ng bagay na ginagawa mong sobra ay paglalasing. Amen? Sobra, lahat ng sobra. Walang ginagawa, kundi mag-FB, maghapon, magdamag. Lasing na lasing ka sa pag-FB. Hindi ako may sabi niyan. Basahin natin sa Friday, Looben, o Sunday. Lahat ng bagay na sobra sa Biblia, ang tawag ng, ang tingin ng mga Pinon, paglalasing. Bino, kahit yung pagkain ay sobra, lasing din, oo. Yung sobrang kain ng kain. Iba na, nasusuka na sa kakain, ayaw pa tumigil eh. Ang tawag sa Biblia ay paglalasing din. Sobra, lahat ng sobra. Kumain ka, pero dapat may time ka rin para magpuri, mag-ayuno at manalangin. Sa Biblia, kung mababasa mo sa Biblia, mapalad kayo o bayan kung ang namumuno sa inyo ay kumakain lamang para magkaroon ng lakas. Ipalalo sa akin, babasahin natin, sa Biblia na sulat. Mapalad daw kayo kung ang mga tao na nandiyan kasama niyo ay kumakain lamang para magbigay ng lakas. Para lamang may lakas, kaya lang sila kumakain. Mapalad daw kayo pag mayroon kayong kasamang ganyan. Kasi may mga Kristiyano na lahat ng panahon ginugol sa pagkain. Wala nang tayong magpuri at mag-ayuno. Pero dito, sa Panginoon mga pastor, lahat tayo may time sa pag-ayuno at panalangin. Hallelujah! Amen! Gusto mo ang pray pakinggan? Sabi ng pastor, a Christian is a powerful man. You fast and pray. Lagi kang magpuri, araw at gabi. You become a powerful Christian. Pinakita na ating mga pastor. Number 1 ako na witness sa buhay ng mga pastor. Nakasama ko mga pastor for 14 years sa pastoral house. Kasi nung araw, kami ay mga basurero lang sa pastoral. Basurero lang kami. Taga-linis ng mga CR, taga-laban ng basahan, taga-dampot ng basura, taga-kuskus ng CR. Naku, lahat yan naranasan ko. Mga baradong inodoro, naku. Naranasan ko na. Yan ang trabaho namin. Kita ko mga pastor.
Walang ginawa araw at gabi, kundi magpuri at manalangin. Pag may nalulungkot sa amin, siyempre, mga bata pa kami nung araw, nakita yung mga mukha na malungkot kasi walang pagkain eh. Walang pagkain, walang damit, walang sabon, hindi makadalaw sa mga magulang, walang pamasahe. Nakita kami na basta malungkot. Anong problema mo, anak? Wala po, manapastor. Siyempre, mahiya mga magsabi. Sige, bigyan. Nung araw, pag binigyan ka ng 10 piso na ko, ang laki na nun. Sige, kumain ka muna dyan. Kain ka. Kain ka sa labas. Punta kami doon sa tindahan doon ng squatter. May utangan kami ng squatter doon eh. Minsan, di na kami pinapautang eh. Minsan yung squatter sa likod ng Pastor Rosong araw, squatter nung araw likod niya, ni Gabriel Ronet. Squatter likod niya. Doon kami nangungutang. Minsan pag umutang kami, hindi na nagpapautang. Ang dami mo ng utang dito, saka ka na mangutang uli. Grabe ng gutom namin. Wala, saka na, haba ng listahan mo dito. Magbayad ka muna. Wala ka magawa eh. Iyak kami, uwi kami. Sige, trabaho ulit. Eh, nagbigay man lang pastor, nakita mo ka na yung malungkot. Kain kami doon. Halagang 10 pesos o 20 pesos, ang dami na nun. It was 1984, 85. Pag-uwi namin. Ano, may problema ka pa ba? Wala na po, malapastor, wala na. Gutom lang pala. Ganyan ang mga pagsubok. Pero, ang pinakamaraming pagsubok na nakita ko, ate malapastor. Hindi basta-basta. Hindi basta. Pero wala kang makita. Ang pastoral house, walang pambayad. Pero wala ka nakita ng pastor, nagmokmok, wala. Nakita mo, nagpupuri, masaya. Mga miracle dumarating yan. Gusto mamutol? Tayo ay aani kung hindi tayo mapapagod. Huwag ka mapagod sa paggawa ng mabuti. Di ba? Sabi nga doon sa, nakasulat dyan sa mga pader dyan, pag nagbiyahe ka, be honest when others are not. Be honest when others will not. Be honest when others cannot. Maging tapat ka na sa mga Pilipino, kahit ang iba hindi. Maging tapat ka. Isang araw, aani ka ng pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon Jesus. Matthew chapter 5 verse 9. Can I read? Ito po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 5, talata 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. Mapalad ang mga tagapagpayapa, baka tatawagin kay anak ng Diyos. Sa mundo kasi, ang mundo po ay ginugulo. The world is under the influence of Satan. So ginugulo niya. Pero mga Kristiyano,
We are the peacemakers. Tagapagpayapa. Amen? Basta praise the Lord. Tagapagpayapa ka. Pag mayroon nagkakagulo, tagapagpayapa ka. Hindi tagapagdagdag ka ng gulo. Hindi. You are a peacemaker. A Christian is obligated to become a peacemaker. Dahil sa Biblia, mapalad ang tagapagpayapa sabagat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang tagapagpayapa pala, tatawaging anak ng Diyos. Anong tawag sa mga hindi tagapagpayapa? Anak? Alam nyo na yun, kayo anak yun. Ang mga tagapagpayapa daw, tatawagin anak ng Diyos. Pero mga hindi tagapagpayapa, mahilig sa gulo, anak ng ano na yun. Alam nyo na yun, kung kaninong anak. Di ba? Minsan, ang salita ng Diyos masakit eh. Pero na tayo magawa eh. Anak ka ng Diyos, tagalangit ka. Kailangan gawin mo. Praise the Lord. Amen? Pinagpala tayo dahil naligtas tayo sa biyaya. At nandito tayo. Hindi po tayo perfect. Nagkakamali tayo. Pero pag may pag-ibig ka, nagsusumikap ka sundin ang salita ng Diyos, ang tingin sa iyo ng Diyos ay perfect. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, pagbalik mahal na Panginoon, alam mo minamahal, isa sa mga gagawin ng kaaway para manghina ka, ay alisin ay iyong panampalataya. Last verse. Luke chapter 18, verse 8. Huling talata, kindly yung mga mga singers. Dito po sa Lucas, Kapitulo po 18, ang talata po ay 8, minamahal na sulat ng ganito. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Pagparito ng tao, makakasumpong kaya siya ng panampalataya sa lupa? The answer is negative. Pagparito na malapinon, marami ang nawala na ng tiwala sa Diyos. Dahil marami mga trials ang darating sa mundo. Pero ang mga tunay na ng Diyos, habang sinusubukan, lalong lumalakas ang pagtitiwala sa malapinon. Mga layunin ng pagsubok is to try you, to test you. Kung ikaw ba ay nagmamahal pa rin at sumusunod sa Kanya. Pagbalik na ng tao, pagbalik ng malapinon, makakasumpong pa kayo ng panampalataya sa lupa. Ang Biblia sasagot, ang salita ng Diyos, kaunti na lang ang may pananampalataya when the Lord Jesus Christ comes. Kaunti na lang ang nagtitiwala ng lubusan. This is a warning sa atin, paalala, ano man mangyari, pinakita na ang paglilingkod na totoo. Pinakita na ating mahal na magulang sa malapinon. Nasasaktan, natitisod, may pagpapala, wala. Laging sumasampalataya sa Diyos na buhay. Bago malik ang malapinon, maraming gagawin ng kaaway to destroy your faith para sirain ang iyong panampalataya. Pero, tandaan mo, Jesus Christ has conquered the enemy. Tinalo ng malapinon ng kaaway. Ibig sabihin, magtatagumpay ka rin. Pag ikaw, totoong sumasampalataya, kung ang Bahal Hesus Kristo nagtagumpay, ganun din, magtatagumpay ka. Kaya huwag kang manghina. Do not be discouraged. Patuloy ka maglingkod. Tandaan mo, ang Diyos mo ay buhay. Jesus Christ is greater than the enemy.
Pinakamakapangyarihan sa lahat ang Diyos mo. Kaya huwag kang matakot. Meron tayong kapatiran tumawag sa akin sa malayong lugar, ibang bansa. Sabi niya, Kuya, tatanggalin ako sa trabaho dahil ayaw ko sumunod sa kanilang mga patakaran. Ano bang patakaran? Kailangan ako'y turukan. Sabi ko, di tanggalin ka. Tumawag after ilang buwan. Sabi yung, tinanggal ako, pinalitan, mas marami pang trabaho. Buhay ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Stand on the word of God! Stand that Jesus Christ is Lord! Siyang Diyos sa lahat. Magapangyarihan, huwag ka matakot sa gagawin sa ng tao. Ang Diyos mo magtatanggol sa iyo. Ganyan ang Diyos sa Biblia. Ganyan ang Diyos si Shadrach, Meshach, Abednego. Ganyan ang Diyos si Daniel. Ganyan ang Diyos natin mga pastor. So, no matter what, piliin mo ang Diyos na buhay. Piliin mo ang ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit sa mahal na Panginoon. Hallelujah. You deserve the glory. English and Visayan, habang inawit natin awit ito. Tayo manalangin, sana pa tayo magpuri sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You are great. Awitin natin, awitin. Galing sa mga puso natin. Magsisisi tayo habang nawit natin. Awitin ito. Hallelujah. Let's release our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. As we lift our heads in worship, as we magnify your name, you are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great. You do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Di mo ang himaya Hallelujah. Hallelujah. Tas natin ang mga kamay. Tas natin ang kamay sa pagsamba. Sapat tayo kanimo, imo ang biyaya. Himaya, himaya. Kung kabungkanan, ipataas ang kamot sa pagsimba. Sapat tayo kanimo, namahalan ka, milagroso ka, Diyos. Walang isama kanimo. Walang isama kanimo. Namahalan ka, milagroso ka, Diyos. Walang isama kanimo. Walang isama kanimo. First stanza. Bisaya. Imo ang himaya. Hindi biyaya, himaya. O kadungkanan, ipataas ang kamot sa pagsimba.
dahil kanino Yes, hallelujah. imo ang himaya o kadungganan. Ipataas Oh, hallelujah. sa pagsimba sa pagdahil kanino gamhanan ka pinag-usap ka mga Diyos wala'y sama kanimo wala'y sama kanimo gamhanan ka pinag-usap ka mga Diyos wala'y sama kanimo wala'y sama gamhanan ka pinag-usap ka mga Diyos wala'y sama kanimo wala'y sama Imo ang himaya. Magpupuri tayo, minamahal. ang pangalan mo'y Jesus, itataas to God. magpakailanman sa iyo ang luwalhati at kahangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman dakilalan sa iyong mga gawa at ako'y nagmamahal. Pagpurihan, pagsamba, ang sa'yo'y alay, ang buong buhay ko. Sa'yo sa'yo luwalhati May mga baguhan. at kahangalan. Nanyayahan kayo lumapit sa harap. Mayroon? Wala. Ang pangalan mo'y Sa mga itataas ngayon na naka-tune up sa inyong mga sa'yo ang luwalhati tanggapin niyo mga Panginoon. Pinagsilta ng bukas. ang pangalan mo'y itataas magpakailanman dakilalan sa iyong mga gawa at ako'y nagmamahal.
Milagroso na Diyos. Mapaghimala na Diyos. Mapagmahal na mahal na Panginoon. Milagroso. Milagroso nga Diyos. Hallelujah! Hallelujah, my Jesus! Hallelujah, Pastor! Hallelujah, my Jesus. Pinagpala ka, nandito ka sa tunay na gawain ng Diyos. Hallelujah, Pastor! Magpuri ka lamang. May problema ka, may makahinaan ka, may makakuluhan. Magpuri ka, magpatawad ka, magpapalay ka ng Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Beauty, your holiness, oh my Jesus. Magpuri tayo lahat na mahal. Kasama natin ang Diyos na buhay. Ang Diyos Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Pastor. Ibigay natin ang pinamataas na pagsamba. Dati wala tayong pag-asa. Tayo makasalanan, ngunit ngayon, pinagpala ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi natin kaya bayaran. Hindi natin may babayaran ang mahal na Panginoon. Hindi natin kaya bayaran ang kabutihan ng Diyos sa atin. Tayo pinili, kaya tayo nadapa, nalugmok, binangon tayo muli. Hindi natin kaya bayaran. Ang natin lamang magagawa, magpuri, magpasalamat sa Kanya. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Sa pag-ibig niya sa atin. Salamat sa ating mahal magulang sa Panginoon. Nagpakita ng malalim na pag-ibig sa mga kaluluwa. Kahit may makahinaan tayo, hindi tayo hinusgahan. Tayo pinanalangin araw at gabi. Hallelujah! Oh my Jesus! Again, hallelujah! Yan ang tinuro sa amin ng ating mga pastor, Brad Mama Dear. Yan ang tinuro sa amin. Kahit nasasaktan kayo, mga nangangaral kayo, kahit may nag-uupo sa inyo, pray for them. Ay ang ginagawa namin. We'll never condemn anybody. We pray sa lahat. Yan ang turo ng tunay na mensahero ng Diyos.
Kaya pinagpala. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala kayo na mahal. Nagalangit tayo lahat. Hallelujah! Hallelujah! Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Hawakan mo na. Pinagpala ka. Hallelujah! Praise the Lord! Manalangin tayo sa ating malapit. Kahit kayo nanonood sa iyong mga bahay, tumampalataya ka, napakabait ng ating malapit. He is an ever-loving God. Hindi nagtatangi ng tao. Kahit sino mahal niya. Kahit sino na lumalapit, hindi niya tinataboy. Kanya ng Diyos dito. Hallelujah! Ano ang problema mo? Hindi yan tatanggihan na malapinoon. Lulutasin niya yan. Sakit mo kaya pagalingin, kaya magtiwala ka. Believe in the goodness and the power of our dearest Jesus. Ilagay mga kamay sa ulo. Kung kayo mga sakit, bagay sa nanood sa mga bahay, may sakit kayo, ngayon din gagaling kayo. Kalooban ng mahal na po yung Jesus, nagagaling ka. Ilagay mo ang kamay mo sa ulo mo, ang isang kamay doon sa parte ng katawan, ano sa ramdaman. Manalangin tayo sa nang dalangin natin ginagalang mga pastor. Pagaling ng lahat ng may sakit sa hapong ito. Mga may problema, ikaw maglutas. Problema sa hanap buhay sa palalapi, pagpalain mo sila mga Panginoon. In Jesus' name. Mga sakit nila, leukemia, diabetes, psoriasis, COVID, buhay ka na Diyos. Pagaling mo sila, mga Panginoon, in Jesus' name! Hallelujah! Pastor! Aming sinasaway, lahat ng demonyo ng karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, psoriasis, demonyo ng COVID, I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in Jesus' name. Be healed in the name of Jesus. Problem be solved in Jesus' name. So nang dalangin mala pastor, problem be solved in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng mga gumaling, pinagpalatas ang kamay. Magpasalamat tayo. Sabi nyo, salamat mga Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, dear. Sabi nga tayo, tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihan natin, mga Panginoon. God bless you.